Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayon po kay Ralph Waldo Emerson, isang Amerikanong poet at essayist, ang sabi niya, "The purpose of life is not only to be happy, nor the purpose of life is only to be successful, but the very purpose of one's life is to be useful." Sa madaling salita, to make a difference, na ang buhay maging kapaki-pakinabang. Ang makagawa ng isang pagkakaiba sa buhay ng iba, hindi lamang sa sarili, ang siyang pinaka-misyon ng buhay natin. At kung ating titignan, bilang mga tagasunod ni Jesus, ito rin po yung panawagan sa atin. As we follow Jesus, we're also called to make a difference into the world. Kaya po sa Ebanghelyo, ibinigay ni Jesus sa kanyang mga alagad kung ano ang kanyang inaasahan. Ang sila'y maging asin ng mundo, at pangalawa, maging ilaw ng sanlibutan. Kaya ngayon ang tanong, ano ba yung mga katangian ng asin at ilaw upang ating mapagtagumpayan ang paanyaya ni Jesus para sa atin? Una, ang asin po ay may dalawang taglay na pinaggagamitan o katangian. Una, magbigay ng lasa. At pangalawa, ang magpanatili sa pagkain upang ito'y matagal. Upang ito'y matagal o mas mahaba na makain. Sapagkat nung panahon ni Jesus, walang magic sarap na pwedeng idagdag upang ang pagkain ay mapasarap. Walang refrigerator para magpatagal ng bawat pagkain ating kakainin. Kaya bilang mga Kristiyano, ito ang siyang pagkakaiba na kinakailangan nating gawin, ang maging asin. Upang hindi lamang magbigay ng lasa at sarap sa buhay, kundi mapanatili din ng banayad na paraan upang ito'y mapakinabangan natin. Nakapagbibigay po ng kahulugan ang asin kung ito'y ating isasabuhay, lalo pat higit sa mga taong may pinagdaraanan. Pangalawa, bilang asin, ang iwasan na sa pamamagitan natin ay mabulok o makorap ang kapwa natin. Anong ibig ko pong sabihin? Sa mga umpukan, hindi ko alam kung ito'y inyong naging karanasan, na may mga kaibigan tayo na nagpapaalala na huwag gagawa ng masama. Bakit? Kasama tayo. Ibig sabihin, ganito yan, o huwag kayo magulo, kasama natin si Father. O huwag kayo maingay, baka mapagalitan kayo ni Father. Ibig sabihin, kapag kasama tayo ng ating kapwa, nagiging madali ang pag-iwas sa mali. O baka naman yung kabaligtaran. Kapag tayo ang kasama, hindi na pa nag-iisipan, kundi otomatiko nakagawa ng kasalanan dahil sa impluwensya o halimbawa natin. Kaya nga, di ba, merong kasabihan, if you can't fight them, join them. Dahil ang buhay Kristiyano ay hindi po nakabatay kung sino ang sikat, kung sino ang mas maraming nagagawa, o sino ang popular. Kundi ito'y nakabatay saan? Sa ating kahandaang manindigan. Na gumawa pa rin ng mabuti kahit mas marami ang gumagawa ng masama. Ang sumampalataya pa rin sa Diyos kahit mas madaling talikuran at hindi siya paniwalaan. Sa madaling salita, sa ating pagiging asin, mamumuhunan tayo sa paggawa ng tama. Tataya tayo sa pagpili ng mabuti. Maninindigan tayo sa kung ano ang mali ay mali. And this, my dear friends, are the very difference that we can make to stand by Jesus even when the rest of the world walks out on Him. Alam niyo mabigat po yung paalala ni Jesus. Hindi ako ang may sabi nito. Mabigat yung kanyang paalala. Bakit? Ang asin na walang lasa, tinatapon. Ang asin na walang gamit, inaapakan. Kaya ang unang paalala po sa atin, maging asin ng mundo. Pangalawa, ang maging ilaw ng sanlibutan. Ang ilaw po
matatawag lamang na ilaw kung ito ay nagbibigay ng liwanag. At dahil ang ilaw nagbibigay ng liwanag, dapat ito ay tumatanglaw. Lalo't higit sa panahon ng kadiliman. Lalo't higit sa mga taong nadidiliman. Kaya nga po alam ninyo, ang taong namumuhay sa kasalanan, namumuhay sa dilim. Kapag ang isang tao ay nagkasala, hindi lamang siya napapahiwalay sa Diyos. Ang taong namumuhay sa kasalanan, walang liwanag na nararanasan. Ibig sabihin, magliliwanag po ang mundo sa pamamagitan, hindi lamang yung ilaw, kundi sa pamamagitan ng yung pagkakataon na ibinigay sa atin upang gumawa ng mabuti. Alam niyo, pero ihalin tulad ito sa picture taking. Meron tayong tinatawag na mga taong photogenic. Pag sinabing photogenic ka, maganda ang rehistro ng iyong pagmumukha sa camera. Dahil ang salitang photogenic, galing sa dalawang salita, photogenic, photo, liwanag, ang genic, pinagmumulan. Kaya ang isang taong photogenic, alam ng ilaw kung saan siya dapat dumapo sa mukha upang maging maganda ang rehistro. Alam niyo, 14 years na akong naging pari, no? At very usual po ito. If there are 2 or 3 gathered, there is always picture taking. Sasabihin ng mga tao, Father, picture. Ako naman, magpo-post ako ng pagkaganda-ganda. Sasabihin ng iba, Father, waki. Hindi ho. Ang waki, pangpangit lang yon. Bakit pangpangit lang? Pag nakakita ng tao ang iyong picture, sasabihin mo, ay, ba't parang ang pangit mo dito? Sasabihin mo, hindi kasi waki yan waki. Kapag meron pa nagpapapicture sa akin, sabihin, Father, waki, hindi ho. Maayos dapat ang picture. Hindi naman tayo pangit. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, ito po yung paalala ng pagiging ilaw. Magliliwanag ka dahil sa mabuting gawa. Magliliwanag ang mundo sa pamamagitan ng ating bawat pagpili. Alam po ninyo, habang nagninilay po ako sa ating ebanghelyo, just very recently, naging makatotohanan ang eksenang ito. Alam nyo, one of the things I am proud of as a parish priest here in Peña, sa tuwing meron pong mawawalan ng pitaka, sa tuwing meron pong mawawalan ng cellphone, sa tuwing meron pong makakaiwan kahit pa po ng tumbler, ng fan, ng payong, in my 3 years, yung bawat nawawalang naiiwan, na ibabalik sa may-ari. And I believe, my dear friends, we really have to be proud about it. Ibig sabihin ng mga taga-Peña, mabuti. Pero alam ninyo, just very recently, last Sunday, parang biglang gumuho yung pangarap ko. Parang masisilat yata ang Peña this time. Bakit? Pagkatapos ng misa ng alas 9, yung mga kapatid natin sa Knights of Columbus lumapit, Father, pwede po ba natin tignan ng ating CCTV? Nawawala po ang aking cellphone. Sabi ko, tanungin muna natin po sa opisina, baka nandun. Tanungin muna ang sacristy, baka may nagsauli. Tanungin muna ang commentator, baka pwedeng i-announce, no? Dahil marami pa pong tao na. No? Pero ilang minuto mo nakakalipas, walang cellphone na bumabalik. Kaya sabi ko, parang masisilat yata ako. Parang hindi yata magpapatuloy na mabuti ang mga taga-Peña. Sabi po isa nilang kasama, Father, dati po may tayong CCTV dito. No? Diyan po yung CCTV po natin. I-review po natin yung CCTV. I-review po namin. But unfortunately, ito po yung pagkakamali namin. Ang CCTV nandito, naharangan po itong white na speaker kasama po nung banderang green. Kaya itong side na to, kitang-kita po yan. Pero yung sa likod po nyon, sa may bandang Nazareno, dead spot na po yan. No? Dead spot na po. Blind spot, rather. Sabi ko, naku, pasensya na po kayo. No? Mukhang wala yatang silbi po itong nalagay natin dahil hindi na po makikita yung dulo. Although yung dito po, pag zoom nyo, kahit tigyawat nyo, kitang-kita ko. No?
Para ako si Big Brother na nanonood ng CCTV. But thanks be to God. Thanks be to God. Ilang sandali lamang nakalipas, bumalik ang cellphone. At alam niyo sino nagbalik? Si Ate Lobat. Ayan. Hindi ko po alam ang kanyang buong pangalan. Lobat po ang alam kong tawag sa kanya. Pinatanong lang sa akin, tinanong ko, ang pangalan pala niya ay si Ate Hazel. Ang ganda-ganda ng pangalan, Hazel, naging Lobat. Sabi ko, ba Lobat ang tawag sa kanya? Padre, parang lagi siyang walang energy. Pero alam niyo, listen, hindi lamang ako doon sa pagbabalik ng cellphone na tuwa. Nung tinanong ko po siya, kasi alam niyo po yung cellphone na off na. Tinatawagan po nung Knights of Columbus, Father, naka-off na po. Sabi ko, patay. Napunta na ang cellphone sa maling kamay. Pero heto, dumarating si Lobat, dala-dala ang cellphone. Sinoli sa may-ari. Alam niyo, nung tinanong ko siya, bakit mo isinoli ang cellphone? Kasi Father, mabait po kayo sa akin. Kasi Father, hindi niyo po ako pinapaalis pag nasa patio po ako. Kasi po Father, pag humihingi ako ng pagkain, binibigyan niyo ako. Ano po yung reflection ko? Pwede palang makagawa ng mabuti ang isang tao kapag siya ay nakaranas ng kabutihan ng kapwa. Faith restored in humanity. Kaya sa wari ko, yung mga taong hindi gumagawa ng mabuti, hindi dahil sadya silang masama. Hindi sila nakakagawa ng mabuti sapagkat hindi nakaranas ng kabutihan mula sa kapwa. Napakaganda nung sinabi ng isang kanta. Mamaya kakantahin ng choir. Ang sabi nung kanta, umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo ay makakamtan. Ang liwanag mo ay magliliwanag sa gitna ng kadiliman. Kaya malinaw yung paalala, pag malungkot ka, piliin gumawa ng mabuti. Pag pakiramdam mo, nababalot ka ng dilim, manindigan sa kung ano ang tama. Nang sa gayon, ating tinatanggap ang hamon ni Jesus ang maging asin at ilaw. Alam nyo, after po ng incident na yon, nilipat ko po yung ating CCTV. Nandun na po siya ngayon. Alam nyo, napaka-powerful po niyan. Pag zoom nyo, yung nasa dulo, yung tigyawat mo, kitang-kita ko pa rin. Bukod po sa paglipat, naglagay po tayo ng 2 paskil. No? Kung napansin nyo, CCTV in operation. Why do I need to post? Sabi ko kasi, hindi pa naman lahat. Bakit? Yung cellphone po, nung nakita po ni Lobat, may mga taong nag-anyaya sa kanya upang ito ay ibenta. Pero secret na namin ni Lobat yon. Hindi namin sasabihin kung sino. Pero salamat sa Diyos. Salamat kay Lobat. Sa kanyang karanasan ng kabutihan, naging ilaw at asin ng ating pamayanan. Hindi naman po sa hindi natin kagaya si Lobat. Pero posible pala, kahit hindi masyadong normal ang pag-iisip, kayang gumawa ng mabuti. Kaya kapatid, kung normal ka, pero hindi mo kayang gumawa ng tama, sinasabi ko sa iyo, mas maayos ang taong ito kesa sa iyo. Kaya bilang kura, sabi ko, ang sarap maging kura sa penya. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, tama yung paalala ng isang awitin. It is better to light
just one little candle than to stumble in the dark. Mantakin ninyo kung ang bawat isa sa atin na nagsisimba ngayon, pipiliing maging ilaw, ang penya magliliwanag sa mundo. Ang pako, makakaranas ng liwanag. Minsan nga po nakakahiya kung sino pa yung normal, maayos, pero hindi mo aasahang gumawa ng tama. But look at Lobat. Sa kanyang kalalagayan, dahil nakaranas ng kabutihan, ipinaramdam ang mabuti sa higit na nangangailangan. Palakpakan naman natin si Ate Lobat. Maaaring hindi niya, siguro pwede niyo siyang gawing halimbawa. Maaaring hindi niya naiintindihan yung ating pinag-uusapan, pero tiyak ko, alam niya kung paano gumawa ng mabuti. Alam niya ang manindigan sa tama. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating misa, huwag lamang nating simpleng hingin, Lord, make me a light of the world. Make me salt of the earth. Pagkusingin natin itong panalangin, Panginoon, bigyan mo ko ng lakas ng paninindigan na gumawa ng mabuti. Panginoon, tulungan mo akong ipalaganap ang liwanag na aking natanggap. Nang sa gayon, sa bawat pagkakataon, darating ang paggawa ng mabuti. Kagaya ni Lobat, hindi tayo magdadalawang isip. Pipiliin ng tama, maninindigan sa mabuti. Amen.